ng start ng campaign, ako yung ano nun 7 ISU commander sa Visayas, covering the whole Visayas. So, yun na nga, dahil oriented dyan sa mga issues na yan. At that time kasi, ang ina-advocate ko palagi, even during conferences ng mga ISU commander, is yung white area. So, in fact, sa mga ISU commanders nun, hindi naman sa yung Visayas lang, Central Visayas, dahil nandyan yung sentro ng white area, nabuo yung white area structure, specific, down hanggang doon sa mga barabarangays nila o mga labor unions nila. Buo yung struktura. So, as a result nito, merong one instance na nagkaroon ng meeting yung mga anak bayan doon sa Chocolate Hills, nung may structure na doon may doon parang function room doon sa isa sa doon. Sa Carmen. So, after ng meeting nila, naiwan nila yung yung ginamit nilang parang ang tawag nito, yung tela na parang tarpaulin. Pero sulat-sulat lang na mga paint. So, nakalagay doon yung mga issues ng Bohol. So, kumbaga, dinrawing yung bilog yung mapa ng Bohol kung ano mo yung issue niya. So, nandun yung mga presidential proclamations, number, so and so, mga Republic Act. Ibig sabihin nito, may mga proclamations sa Republic Act na pinoprotect yung malaking part ng Bohol, yung in between Chocolate Hills, may mga farmers dyan. Now, in the implementation of this, kumbaga, mawawala yung mga farmers, madidislad sila, papaalisin nila ng gobyerno. Yun yung ginamit ng CPP. Plus, yung mga Mining Act, na anti-mining na issue, plus yung disposition ng army troops and AFP troops at saka yung police, nakalagay doon na militarize ang Bohol. So, in short, kung ilagay mo sa maliit na bond paper yon, bibilugin mo yung mapa na ganon, ilalagay mo yon, ididepict mo lahat yon. Farmer ka, tutok-tok ako sa iyo sa gabi, kakausapin kita. In short, sabihin ko sa iyo, wala kang karapatang mabuhay dito sa Bohol. Dahil pagka in-implement ng gobyerno ito, mawawala kayo dito. Kaya yun yung pinaka-effective na naging armas. Ganyan sila mag-isip. Binuo ng mga student sector yun Mga kabataan yun, anak bayan yung meeting na yun. So, yun yung nagparami ng NPA kagad. Bilis ng recruitment. Plus of course, yung mga nare-recruit sa white area, urban area ng Cebu City, particularly yung Urban Puro. Ito, may Urban Puro, may isang doon, area, Urban Puro, nagkaroon ng road widening. Hindi maraming tinamaan na dito sa gilid. Successful yung Urban Puro development. Pero dahil wala tayong information na binigay doon sa mga affected, medyo parang napabayaan. Ang resulta nun, 17 ang nag-NPA. Dinala sa Bohol. Kaya yung isang advance front ng Bohol nun, more than 50% ng armed group niya galing Cebu Metro Cebu. Dinala doon. So in short, it's the support ng white area at saka sa red area. Plus, of course, the other sectors, yung leadership na pinoprovide niya. So, anong ginawa ngayon doon? Inano namin kay yun? Inilapit kay Governor. In-explain na, Gob, ito po yung potential na issue na ginagamit. Kaya na lumaki yung members ng armadong grupo dito. At saka na-organisa yung mga barabarangays. So, nilapit niya rin kay yun? Kay PGMA. Usually,
Sabi, ina-amend daw yan, mga 5 years bago ma-amend yung mga Republic Act or President. Pero in-amend kagad ni PGMA yun. Oo, through the governor. No? So, ano nangyari? Nasara yung mga issue. Nawala na lahat. Nawala. Yung karamihan, yung pinaka-potential issue. So, somehow, kung i-analyze mo yung Bohol, plus of course, yung pagiging aktibo ni Governor Ramentado, plus, yon, kumbaga, inalis mo yung armas ng kalaban. Sinama-sama lahat yan. Kaya, madaling bumagsak yung Bohol. Yun alisin mo yung armas niya Plus, itong pagkatapos kasi ng ISU ko doon, CRG commander covering the whole. Nagpa-assign talaga ako sa CRG para ituloy yung nung naisulat yung mga concepts na yan. So, in-address namin yung white area ng Cebu. Yung mga urban poor, halos lahat na-neutralize yan sa Metro Cebu, yung Fisher Fox, buong Fisher Fox, neutralize yan. Yung regional organization ng Fisher Fox. Ngayon, wala na hanggang ngayon, contact ko pa yung mga tao. Nagsasabi pa sila sa akin, 6 years ago. Pero hanggang ngayon, nakikitext-text pa yan sa akin Yung transport ng Cebu, yung naginusang driver sa Sugbo, NADSU, ano rin yan, neutralized din yan. Lahat. Marami kaming activities na ginawa ng mga transport sector. In fact, umuupo kami noon sa sa mga issues like seatbelt, implementation ng seatbelt, rerouting. Meron kaming ginawa dyan, yung fines nila, yung hindi ka na titiketan ilista yung plate number mo. Pag nag-renew ka, i-charge na sa yung violations mo. Umabot ng 20 million. 20 million lahat ng whole transport ng Cebu. Yun ang isang malaking issue doon. So, pinakiusap kay Mayor, sa LTO, nag-upo pa ako. Sige, wala lang strike. Aalisin natin yung penalty nyo. O, inalis yun. Tuwan-tuwa yung mga drivers. Plus, kami na yung umuupo sa mga, kung ilang centavos yung idadagdag sa fare increase, mga ganon. So, in a short, nagkaroon kami ng doon, grupo, yung transport sector, LTO, LGU, nagpa-facilitate tayo. So, yun, nawala yung strike na yun. In fact, dati, dati pag nag-strike yan, 80%, paralyze yung isang araw lang strike yan, millions ang losses nung Cebu malaking Cebu So, yun, student sector, may concept din na sinunod, marami na neutralize ng mga aktivista, although hindi ko nakikwento pa paano yung concept, So, naka-effect din sa Bohol yun. Kaya there was one time, yung front ng Cebu, sa region. Sabi niya, give us urban-based cadres, otherwise we cannot sustain the movement. Sabi ng front secretary. Yung front secretary galing ng transport So, wala naman silang recruitment sa urban area. So, malaking effect din sa dito sa front ng Cebu. Yung front 2. Yung 1, 3, 4, 5 nasa Bohol Hanggang dun sa, ayun. Plus of course, yung magandang ginawa na ng doon, mga units. Kaya, yun yung mga factors na nag-contribute kung bakit magbilis nag-down yung insurgency doon. Kaya part din nung clearing ng area, let's say a front, dito nga province na yung AOR namin ngayon is dati yung whole Pangasinan area namin yan. Inayos namin yung boundary ng western boundary ng central kasi yan lang mga nang kumo-connect sa Tarlac at saka Zambales. Itong eastern ang pinaka dito. Malaki yung affectation dahil Nueva Ecija pa rin yan inayos. So ang area ko ngayon eastern,
Nueva Ecija, Pangasinan, Nueva Ecija. Tapos, Kasama pa yung Alfonso Castañeda, part ng Aurora. part ng Dingalan. Ngayon, Aurora na naman. Kasi 2/3 ng forces ko nandun na sa Maria Aurora. No, dahil patapos na ito eh. Kaya kung titingnan mo yung area ng whole brigade, magtatatlong battalions na. Yung Aurora plus yung area ko. Tapos kumuha pa ako ng Aurora. Meron pang 2 battalions ngayon na nakalagay doon. So practically, halos mako-cover namin yung area ng ano. Siguro dahil nga yung dito okay na. Pwede na nga iwanan ito. Actually pwede mong iwanan. Pwede mong iwanan yung area. Basta sa mga areas kasi na to, nandun yung mga BINs. Lahat. And this time, yung BINs ay yung dati nilang masa. Oo. So, kilala nila. Yung structure nila. Sila yung BIN. Kaya pag bumalik yung armadong grupo, siyempre, sinong unang kukontakin mo, din dati mong masa. O kaya nalalaman. There was an attempt dito sa Lupao, binalikan. Papibili ng pagkain, lumapit. Nalaman natin kagad. Pina-operate. Hindi lang nakuha. Pero the fact na alam nila na may nagsusumbong, alam nila na marami ng bad element sa area, hindi na babalikan yan. Tsaka kung balikan man nila, na-resolve na yung mga issues doon na pwede lang nilang gamitin para mag-organize. Kaya kahit babalik, given the free hand, hindi na nila kaya mag-organize kasi wala na silang armas na magamit. Ganun yung ano. Yun lang, sir, yun lang may nagsusumbong. Mm. Malaking impact na yun, sir, kasi talagang sa iyo. Mm. Sa government mo, sir. Sinusumbong nila. Yung dati na. Particular yung si Conco. Sa iyo. Actually, yung sa concept na ginagamit ngayon, yun nga yung nasulat na yan, yun yung, ano nga siya, yung holistic approach na sinasabi, yung convergence ng concerned government agencies. And nabanggit ko na ba yung mga agencies? Na-record na ba yung kanina? Ano yung mga agencies? Yung DAR, gano'n. So, of course, kasama yun yung mga LGU, the mayor and the governor. And dun sa nakalagay sa concept, prior to deployment ng area, municipality, tapos sa barangay, unang-una, meron nakalagay dyan kung sino yung responsible na makipag-coordinate. Halimbawa kay governor, na battalion commander, bago ka pupunta sa area pa lang, unang pupuntahan si governor. Alamin, sabihan siya na kung ano yung gagawin ng sundalo. So, sinasabi sa kanila, no, na yung pakay ng sundalo is pupunta sa barangay para makipagtulungan sa mga tao at magpapacilitate nung maayos yung mga naging problema. Parang i-educate din sila magkakaroon ng advocacy dun sa mga LGU na nalaman natin na yun yung maging sanhi nung pagka-organize nila, pagka-recruit. So, makikipag-ano sa kanila na kumbaga mag-i-immerse doon at tutulong kung paano maisiayos at saka kung paano ma-implement yung mga programa at saka serbisyo ng mga line government agencies at saka LGU doon sa baba. So, as facilitator. Ganon. So, si governor, tapos bago mag-deploy sa munisipyo, si mayor, then yung squad, pag mag-deploy sa barangay, bago mag-deploy, pupuntahan mo na yung barangay captain. Sabihin yung ganon, na nandun sila para tumulong at i-empower yung mga government officials, yung barangay captains at saka councilors niya, no, para ma-implement yung ano man yung programa without the influence ng kabila. No, at saka nandun sila para tumulong kung ano man yung pwedeng itulong sa barangay. Yung sundalo, naka-orient siya. Ito, sabi ko palagi sa kanila na kumbaga kung sa intel, no, yung pag-gather ng info, katumbas nung alamin mo kung nasaan yung armadong grupo is ganito sa mga gawain natin. Hanapin yung opportunity, yung oportunidad
kung paano makatulong sa tao. Yun ang hahanapin. Nandun tayo sa barangay, hanapin natin yung opportunity on how to help, on how to assist the people. Specifically, of course, kung after nung SI, yung social investigation, yung mga affected. No, kasi yan yung, alam mo, ganito yung experience namin dyan eh. Lalong-lalo na kung organisado yung barangay. Inaano namin by week yan eh. Yung unang linggong pasok mo, yan, siyempre yung mga tao, hilag yan eh. No? Minsan, ano pa nga eh, hostile. Meron nga hostile dun sa Hacienda Luisita. Sabi nung isang maso dun, tingnan mo na yung mukha ko, sabi niya. Para pagka may papatayin kayo, alam mo na kung sinong papatayin nyo. Sabi ba naman yun? Nung matanda doon. Ano? So, expected na alam na ng sundalo yan. Hindi ka kinakausap, tumatalikod. Na after 1 week, pero ganun yung orientation. Muna sa mga barangay officials, i-explain. Tapos sa mga purok-purok na doon, no? Ganun. Basta oriented ka ganun, how to find that opportunity to assist the people, especially nga yung mga issues na, primary issues na concerns nila. First week, ano yan, mga ganun, nag-o-observe. No? Consistent ka sa ganun. Second week, ano yan, mag-open up yung mind. Second week, lalapit na yung mga bata. Nakikipag-usap na, nakikipaglaro na sa sundalo. No? Third week, mag-open yung heart ng mga tao. Dahil nga, nagdi-discuss na kayo ng ano nito eh, ng mga concerns nila eh. Hinahanapan nyo na ng solution, ina-analyze yung gano'n, tapos gano'n. Fourth week, ayaw ka nang paalisin. Totoo yan. Kuha mo na sila, sir. Ayaw ka nang paalisin ng tao. Kahit yung Hacienda Luisita na yan, na napakalalim din. Tsaka lahat ng barangays dito. So, succeeding weeks, hanggang matapos yung ano, doon na ma-develop yung bonding ng ano, sundalo, at saka yung mga masa na yun. Ganon yung, ano, parang nagiging process nung ginagawa namin. So, ano pang ano, topic? Rating. Ayun. Part nung, itong nakikita kong isa sa pinakamagandang parang approach doon sa process, on how to learn the process, at saka yung paano matrain ang mga tao. Kasi ngayon, yung batalyon, lahat ng squads nag-SOT. Nung nakabuo ako dito ng ano 33 squads. Nag-SOT lahat yan, sabay-sabay. Minsan yung isang squad, kinakluster pa niya yung isa hanggang 3 barangay pagka magkakalapit lang, accessible. No? So ngayon, aside from bumuo ako ng strike force dahil malapit nang matapos, pero meron pa rin akong 37 kasi ginamit ko na yung CAFGO. Sinama ko yung CAFGO sa SOT. And the good thing, bago lang, just recently, the good thing is, kasi umabot na kami ng Aurora kasi, ang expansion eh. The good thing, yung CAFGO, appreciative. Mas nagugustuhan nila yung ganun trabaho kaysa nasa detachment daw sila. Kasi natuto silang makipag-bila sa mga tao, no? Na nalilibang din sila sa ginagawa nila na yung nakakatulong sa mga tao. So, nale-learn din nila yung SOT. No? So, ito, isang pinakamagandang, tsaka pag hindi mo kasi ginawa to, you cannot monitor yung SOT operations. Hindi mo matrain yung tao properly. Yung briefing, debriefing. Yung briefing, debriefing is every 2 weeks. It depends kung baguhan siguro. 1 week, 1 week. Okay yun. Para mabilis yung adjustment kagad doon sa area. So,
Ngayong, nung dati, nung wala pa ako sa Aurora, lahat ng squad leaders, platoon leaders, company commanders, every 2 weeks nandito lahat yan. Pumupunta lahat dito sa battalion headquarters. Or mamimili ako ng lugar, doon kami lahat. So, magkakaroon ng briefing, debriefing. Based doon sa concept, yan kasi yung parang Bible nila eh. No? Susundin nila yon. But of course, hindi nila kayang sundin in details. No? So, debriefing kami ngayon. Ang gagawin ng lahat ng squad leaders, sasabihin niya yung ginawa niya from day 1 up to day 14. So, may PowerPoint presentation yan, supported by pictures. So, yung daily activities ng company commander, nandyan yan. May mga pictures kasi yung may cellphone naman tayo eh. Lahat yan, may camera yung cellphone nila. So, yung presentation na lang ganun. Daily activities ng platoon leader, ganun lahat. Daily activities ng squad, nandun. No? So, isang araw, at saka yung squad, platoon, at saka company, required din sila na mag-briefing, debriefing. Halimbawa, yung squad ngayon, ngayong hapon, lumakad sila. Pagka hapon, mag-uusap-usap yan. Ano nangyari? Pagkatapos, anong gagawin kinabukasan based on the concept. Ganun ang ganun yan. So, anong naging resulta? Unang-una, naiwasan yung abuso. Kasi yung sundalo preoccupied siya dun sa trabaho niya na tumulong. So, in a way, bumait ang sundalo. Sa malapit ko ng 2 years dito sa batalyon, ni isang sumbong ng abuso, wala. Walang abuso na isa. Meron nang nagsumbong dito, pero job-related dahil sa lupa. Na misunderstood lang nung, kasi yung may-ari, ayaw niyang pamigay. Pero walang abusong, wala pa akong natatanggap hanggang ngayon. Pangalawa, yung theory na sinulat, na i-enhance siya, na i-improve siya, based doon sa actual experience. Kaya yung sinulat ko sa Sibunon, farmer sector, meron na siyang additional na pagbabago. Dahil sa actual experience dito. No, may mga dagdag. Hanggang ngayon nga, may dinadagdag pa ako eh. No? So, yung theory, put into practical, na-improve. Hanggang dun sa, siyempre, yung unang gawain mo, pagkauna, pangalawa, mas gumaganda. Di ba? Pangatlo, yung sundalo, natitrain, natututo. Kasi, sa presentation nila, walang mali. Kasi yung mali, magiging lesson. At saka kung ilan ba lahat ng squad leaders? 33 squad leaders. Magpipresent lahat yan. Kaya mag-umpisa kami ng umaga dito. Minsan gabi na kami matapos. Whole day yan, dire-diretso. So naririnig nung isa yung presentation nung lahat nakukuha. So, matututo ka eh. Whole day kayong parang nag-aaral. Tapos gagawin mo naman. Nung una, hirap na hirap nga yung mag-briefing. Yung squad leader, hindi makapagsalita. Natuto sila magsalita. Magaling sila magsalita ngayon. So, yung squad leader, kung hindi mo nga pipigilan minsan hindi hintong magsalita eh. Lahat mag-iisa, operator na. Yung squad leader ang una. Tapos, yung medyo ilang buwan, yung assistant naman. Ngayon ba, alam mo kung sino na nagbi-briefing? Mga PFC na. Third liner, fourth liner na. PFC na yung, hindi na yung squad leader minsan PFC na yung pinapabrief. No, so sila lahat, at saka pag nagre-re-enlist yun tanungin ko sila, alam nila kung ano yung status ng barangay, ano yung mga issues nila doon, mga PFC. Mga first, re-enlistment nila. 3 years. So sila na yung, marami na mahuhusay dun sa third liner, fourth liner ng squad. So, sa nakikita ko, kahit sa training, mas maganda yung ganun. Itong batalyon,
marunong pa rin, marunong pa sa ano ito eh, sa white area eh. Nag-white area ito eh. No? Kaya, isa pa pala ito, sa isang area, dapat hindi lang yung red yung i-consider mo. Commanders should be knowledgeable both sa red at saka white area. At saka, pag commander ka, dapat alam mo yung ano, barangay module, gawaing masa. Hindi pa pwedeng hindi mo alam yon, no? Kasi clearing a front clearing a front is clearing a barangay. And clearing a barangay is clearing the minds of the people. Hindi siya clearing na military operation, clearing the minds ng affected ones. No? Para bang kung baliktarin natin, kung sa akin yung masa wala sa NPA, sino mananalo? Di ba? Kakakunti nga lang yung, kukurenta na nga lang yung ano dito eh. Armado is almost 500 yung batalyon. Kung sa akin lahat ng masa, saan siya pupunta? Mananalo ba siya? Di ba? Eh, bakit siya nandito? Eh di, sa kanya kasi masa eh, sa ibang lugar eh. Parang ganon. So you have to know yung barrio module. It's compulsory, otherwise you can never clear a front. Makiklear mo yan pero temporary. Siguro, na-clear mo sa palaging operation, nawala yung armada, eh, pag umalis ka, nandun pa yung awareness ng mga tao. No? Yung political awareness. Kaya yon, basic. Babalik tayo sa knowing the enemy. Dito, ginawa ko, may nakuha kaming kopya ng gawaing masa sa gitnang Luzon eh. Pinareproduce ko lahat yun. Lahat nung, ganun kakapal yun eh. Lahat ng mga officers dito, pinabasa ko yun. Talagang compulsory na malaman. Pinag-exam ko pa nga yan sila eh. Nag-exam sila ano yung gawaing masa. No? So, talagang, tsaka nalalaman nila through, ito nga, yung briefing, debriefing kasi nandun eh. Pinupuna mo yung mga ginagawa, kino-correct mo, tapos ina-advise mo anong dapat gawin ng kada squad at a certain phase ng SOT operation. So, yung briefing, debriefing, kumbaga, kailangan. Hindi pwedeng wala. Kasi, hindi mo masusupervise. Paano mo masupervise yung ano? Kaya ngayon, dahil na malayo na yung iba, ang ginagawa ko, ako nang pumupunta sa kumpanya. Every 2 weeks, magstay ako doon sa briefing, kabla. Yun ang ginagawa ko. Yun yung, it is a must. And, yung actually, yung SOT team, lecturean ko lang ng kalahating araw yan. Pakawalan ko na. Kalahating araw lang, wala nang training na iba. Yung sa sinasabing training. Kalahating araw lang. Pero yung training niya is the whole process. Yung briefing and debriefing. Doon mo siya, bibigyan mo lang siya ng kopya. Sumunod ka dyan yung paragraph na yan. Yung paragraph lang muna na yan, huwag mo na intindihin yung iba. After that, pack. Kaya yung training ng batalyon, since I arrived, hanggang ngayon, nagte-training. So, more than 1 year na. Yung training nila is from theory, practical application, tapos yung briefing, debriefing. Every 2 weeks yan, automatic. Kaya mahaba na yung experience nila sa ganitong gawain. So, kailangan yung briefing, debriefing na yun. Kaya lahat ng barangays na ginalawan namin, basta affected dyan, lumabas yung structure. Lahat ng structure lumabas yan. Tsaka yung mga tao, sabi ko nga, na-reverse. Yung mga dating masa nila, na-reverse ng 180 ba? 360. No, yung mindset nila. Kaya sa isang barangay, ang kagandahan pala nito, ganito. Yung strategic niya, tactical value na makukuha mo dyan sa SOT. No? Pag nag-deploy ka ng SOT, kasi yung NPA, parang ang buhay niya masa di ba? Kung isda, tubig. Kung walang tubig, walang isda.
So, parang may umbilical cord dyan sa barangay, sa mga affected barangays. Dumudugtong yan dyan. So, pag ginalawan mo to, aside from na-isolate mo siya, nare-restrict mo siya sa kanyang area, nakakakuha ka pa ng information. Kasi nandito yung info niya eh. Nakakat mo pa yung resources niya. Boss, yung material plus personnel. Hindi na siya makarecruit dito eh. Madi-deny pa siya ng resources niya, supplies. May expose pa siya, lilitaw siya eh. Ililitaw siya ng tao. No? So, kung mag-strategize ka, no? Sa isang front, halimbawa, kung saan mo siya gustong papuntahin, kaya ma-dictate mo eh. Kung saan mo siya gusto, based sa plano mo, deployan mo ng ano yan. Kaya nga dito, no, nang unang ginawa ko, lahat ng barangays along Caraballo Mountains, Sierra Madre, yun ang inuna ko. Nahuli na nga yung Rizal eh, kasi patag eh. Ngayon palang binabalikan yan eh. No? Nahuli nga yung Rizal yan, yung San Jose na yan, Karanglan, no? Hanggang doon sa Pantabangan. Yung mga ano na yan, yun ang inuna. Kasi pagka nakat siya dyan, di na siya makababa. Ngayon, binabalikan, kasi tapos na yan eh. Binabalikan na lang yung sa baba ngayon. So, na-restrict siya. Kaya nga lately, noong January, nagkaroon kami ng operation kasi restricted na. Ewan ko, nabalitaan niyo yung nagkaroon kami ng ano dyan eh, 12 encounters. Oo. Balitang-balita. 12. Hindi sila makalabas. Tsaka hindi sila basta-basta makaalis dahil yung mga tao nakuha na. So, maganda naman ang resulta. Maraming namatay, maraming nasugatan sa kanila. Ilan ba yung na-recover doon? 7 high power dyan eh. Isang ano lang yan. Sunod-sunod na encounters. So, ito, result na ng ano, nung constricted siya, nung na-restrict na siya sa lugar. So, maliit na lang space. Ngayon, nandun na lang siya sa 2 munisipyo. In fact, may, ano na nga kami, naka-ready na troops to, parang may hit na naman yan at makukulong na naman. So, ang primarily talaga, yung sa shaping ng area is SOT operations. Although it will take, hindi ko naman inaano yung mga naging commanders. Comment lang na parang academic discussion. Meron kasing commander na naghahanap ng score kaagad eh, Di ba? Merong mga ganon. Wala naman akong tinutukoy, na commander dito. Kumbaga, marami sa mga nakakausap na mga commanders, kahit nung mga kapitan pa tayo, gusto yung score ng barrel body count, Pero ginawa ko despite of that. Ngayon nga lang ako naka-encuentro eh. Pero pinlano ko yan. Pinlano ko kasi yung tao muna. Kasi darating din, kung 2 years ako dito, edi siguro meron akong less than 1 year to hit the enemy. Eh kung makonstrict na siya, saan siya pupunta? Di banat-banatan mo na. Ngayon, yung Nueva Ecija, kung binigay lang itong Nueva Ecija lang, in fact, 2 battalions ito, yung area nito. Yung 69, dinala sa sa Mindanao. Pero dapat 2 battalions ito na binigay sa akin. 1 more rollover, ibig sabihin, isang rollover pa ng SOT operations, 2 months yan eh. Ubus yung barangay na. Hindi na makabalik dito, constricted na siya. You can just imagine, kung yung whole battalion, ang focus military operations. Kahit saan siya pupunta, sundan ko. At saka mapipinpoint. Ngayon, napipinpoint ko kung nasaan siya. No? So, you can just imagine, mag-operate yung whole battalion sa 2 municipalities lang. So, kulong talaga siya. So, ito na yung parang hinihintay ko na panahon. Kaya nun, yung operate, priority yung tao. Ngayon, mag-operate na ako na mag-operate hanggang maubos siya. Maubos man talaga siya. Kasi hirap na siya. Ngayon, Patakbuhan. So, actually, ganun ko siyang, rin,
pinrogram. But basically, ang pinaka-importante talaga yun na nga, yung SOT operation. Pero yung kinwento ko, how to do it, dapat permanent clearing. Kaya itong area na to, siguro, tingnan natin, 5 years from now, kung mababalikan ba. Pero, ako, pwede kong sabihin na hindi na kayang balikan yan. Yung area na yan. Bali, ano ang mga lessons learned mo Dito dito sa sa Nueva Ecija, malaki mga lessons learned dito. Unang-una, yun na nga, yung potential ng area because of agrarian reform issues. No? So, ngayon, yung mga sundalo, actually, na-trade ng ano yun eh. Alam na nila yung mga land reform issues eh. Yung PD27 at saka CARP. Dahil pina-lecturean ko yan sa DAR. Lahat na-lecturean yan. Sa DNR, alam nila yung at least stewardship. Ano yung mga yun sa about public land. Alam nila yan. Tsaka NCIP. Na-lecturean yan. So, when it comes to sa barangay, more or less, may idea yan. Nakakapag-converse. Nakakapag-usap sa mga tao na although siyempre limited, nakakapag-usap sila dun sa mga problema na yon. Then, yun na nga. After that, pag nag-gather na yan, nagkaroon ng analysis, ayun na, pa-facilitate na yung niya dun sa mga concerned government agencies. Plus, yun na nga, kailangan sabay i-approach yung red and white area. Kaya ng batalyon. Basta, although kailangan ng training ng konti yan. Knowing the enemy pa rin. Yun ang number one. Kasi, maraming commanders na alam niya, yung ginagawa niya, yun ang tama. So, bibigay niya yung best effort niya doon. Diba? Kaya lang, siyempre, magkakaroon ng iba-ibang result. It depends on the interpretation of the commander. It depends on the appreciation ng commander sa enemy. Kasi kung ano yung interpretation mo, yun yung magiging approach mo, doon magbe-base. So, basic natin is, dapat magkaroon tayo ito. Yung unang gagawin natin sa training is magkakaroon tayo ng common line. Sino ba kalaban talaga? Ano ba kalaban? Dapat ma-define natin. No? Pagka define mo yung kalaban na more on an armed group, may iba yung approach mo dyan. More on military operations ka. Pero pag define mo yung kalaban, more on, yun na nga, naggagawaing masa, political, IPO, may iba rin yung approach mo. Magkakaroon ka ng yung mix, kung ano ba yung mix nung mo. Yung tawag natin dyan, left hand at saka right hand. No? So, how to find that right mix. So, dapat, yun yung may standard natin. Magkakaroon tayo ng common idea in knowing the enemy. Yan. May tanong ka pa? Na-pick up na lahat nito. Yung naman, isang importante, dahil ang focus ng CPP ngayon sa kanilang recruitment is yung youth and the intellectual labor. Nakalagay sa 3-year program nila yan eh. So, magfo-focus din tayo dyan. White area works naman yan eh. So, mayroon namang concept na nasulat dyan. Plus, ginagawa namin dito, wala yung zero yung white area ngayon eh. Zero yung IPO nila, wala. Lahat ng high school students, ina-awareness. Company level na yan. Kaya ito, meron kaming speaker na galing ng kabila na youth. So, sinishare na how the CPP infiltrates the student sector. In-explain yan. Plus personal experience. Plus, hindi kami nakakita kasi ng dito, yung mga aktivista eh. Pagka meron ng aktivista, dati si LSU, meron pero nawala ka agad nung in-approach. No, so, ayun, ina-address din yon. So, dapat, kung batalyon ka, within your AO, i-address yung student sector.
Plus kung may mga ano doon, mga other sectors ng white area, dapat sabay kasi there is a tawag nga natin, symbiotic relationship between red and white area. Yung support system nila nandyan. Kaya dapat maputol yon. Pag naputol yon, mawawala yung ng red. So, Dagdag pa kayo, sir, na magandang ano pang ito, experience o dito po. ito yung last operation, actually another concept sa military operation naman to, tactical operation, yung tinatawag na hunter type approach. Yun yung ginawa namin dun sa yung area dyan sa boundary ng Aurora, Nueva Ecija at saka Nueva Vizcaya. Try boundary ba? Oo. Hunter type approach. Parang ano yan eh. Parang ang concept is mag-hunting ka ng baboy ramo. So paano mo ma-hunting yung baboy ramo? Unang-una, alamin mo yung rota niya. Yung NPA meron siyang route na yung general niya, no? Na yan talaga ang dadaanan. Yung bundok kasi hindi mo naman pwedeng i-traverse ng ano yan eh. Meron ka talagang dadaanan na hindi ka pa pwedeng kung saan-saan dyan. Plus yung specific routes within that general routes. So how do you do it? One is yung mga RRs. Ang dami-dami nating RRs na magaling sa terrain. Hindi lang natin na-exploit minsan. So alam nila yan. Inisa-isa namin yan. By grid square by grid square. Dinrowing namin yan. Sa buong area na yan. So kung saan yung NPA dito, kaya siyang habangan kung saan. Bawa, na-sighted siya dyan. O dito daan yan. Dito daan yan. O yung specific routes niya, dito daan yan. So dinipik namin sa mapa yan. Yung general. Plus yung, halimbawa, specific na area. Kasi marami yan eh. Specific na area. Dinipik na rin namin yung mga routes niya, yung specific routes within the area. Kaya ang nangyari doon, nung sinundan-sundan na siya, kasi kuwan na nga eh, medyo isolated na siya. Sinundan. So nung nakita siya, ito yung concept ng yung hunter type. So kasi identified mo yung routes. Nung nakita na siya dyan, tinakpan namin lahat nung exit. Yung malaking bundok na yan. 4 na municipalities ang kinocover niyan eh. Yung Maria Aurora, Alfonso Castañeda, Rizal, at saka Pantabangan. O pati Dingalan pala. Pero more on 4 lang. Nakabuo kami, yung lahat ng identified na gano'n, 17. So, 17 groups yung nilagay ko doon. 17 na tropa groups. Plus, may sumusuyod. No? So, another is yung terrain analysis. Sa terrain analysis, kasi yung mapa natin, hindi yan eh. Hindi naka-reflect yung hydrology, yung tubig. Pag nilagay mo, especially yung mga draws, yung pag ano ng bundok, yan, hindi yan eh. So, pag nilagay mo lahat yan, makikita mo, mababasa mo kagad yung terrain. Lalong-lalo na yung gulugod. Sabi niya, gulugod baboy. Yung reeds. Kahit gaano ka tarik yung bundok na yan, may reeds yan. Meron silang highway. Kaya madali na nilang i-traverse. So, terrain analysis, maano mo, may reflect mo yung tubig. Yung tubig, more or less, pag nasa area siya, malalaman mo kasi siya mag-harbor at magpunta. Kasi hindi man siya lalayo sa tubig. Di ba? Makukuha mo na doon. Plus, ito na ngayon yung, kumbaga, yung baboy mo, huliin mo, takpan mo yung daanan niya, butas. Di ba? Kung ayaw lumabas ng baboy, sundutin mo. So, meron ka ngayong susuyod sa loob. Kasi nakatakip na eh. This time, ito yung tinatawag na hunter. Yung hunter is, you do it perpendicular
sa ridge at saka creek lines. Perpendicular, yun yung hunter type. Why perpendicular? Para mabakasan mo. Although mahirap ito, mahirap kasi gaganon-ganon ka eh. Kasi pagka nagparallel ka dyan, pag dumaan siya dito, dito ka dumaan, hindi mo na makita. Oo, sir. Di ba, yung bakas? Pero pag ginanon mo yan, mababakasan mo. Yun yung hunter type. Tsaka yung hunter type, minimum of 3 dapat. 3 groups. Tsaka dito, okay lang yung section eh. Kasi pag tayo naman nasa offensive, di naman lalaban yan eh. So, 3 sections. Pag mabunggo yung gitna o dito, may chance na mabubunggo nitong dalawa ulit. Oo. Kaysa yung isa lang. Kung pwede nga, 5 eh. Pero kung minimum of 3, yun ang gaganon. Kaya, ilang beses encounter lang dahil sa gaganunin namin. And minsan na-encuentro ng isa, makakakuha pa ng ito. Yung isa. So, yun yung yun yung tinatawag na hunter type operation na naging effective. Yun ang na-develop namin dyan. So, sabi ko na sa iyo, abot ng yan, more than 1 hour. Okay na.